magandang araw po sa inyong lahat. So, bago ko po simulan ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong magpakilala. So, ako nga po pala si Binibining Kimberly JT Subalised. So, ang paksa po na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa 5.4 pang-uri. So, ano nga ba ang pang-uri? So, ang pang-uri, ito ay salitang naglalarawan sa katangian o bilang ng pangalan o panghalip. Ipinapakita nito kung ano ang katangian, kulay, hugis, laki o amoy ng isang tao, bagay, hayop o lugar. Sa madaling salita, ang pang-uri ang nagbibigay ng mas malinaw at mas makulay na paglalarawan sa ating pangungusap. Halimbawa na lamang sa mga inilagay kong halimbawa na maganda ang dalaga, malaki ang bahay, mabango ang bulaklak, masarap ang pagkain. So sa mga pangungusap na ito, ang mga salitang maganda, malaki, mabango at masarap ang tinatawag na pang-uri dahil inilalarawan nila ang pangalan. Ngayon, dumako naman tayo sa dalawang uri ng panuring, ang pang-uri at ang pang-abay. So ang panuring ay mga salitang ginagamit upang magbigay linaw, maglarawan sa isang salita sa pangungusap. Tinutulungan nito na maging mas malinaw, mas detalyado at mas makulay ang ating pangungusap. Ngayon, dumako na tayo sa unang panuring. Ang unang panuring, ito ay ang pang-uri. So ano ang pang-uri? Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ipinapakita nito ang katangian, anyo, laki, kulay, hugis o damdamin ng tao, bagay, hayop o lugar. Sa madaling salita, sinasagot nito ang tanong na ano ang katangian nito. So narito ang mga halimbawa. Maganda ang tanawin sa probinsya, mabait ang guro, malaki ang bahay nila, masarap ang pagkain na niluto ni nanay. So sa mga pangungusap na ito, ang mga salitang maganda, mabait, malaki at masarap ang pang-uri dahil inilalarawan nila ang pangalan. Kasi kung aalisin natin ang pang-uri sa pangungusap, magiging kulang o hindi malinaw ang paglalarawan nito. Halimbawa, 'di ba sa halimbawa ko kanina na maganda ang tanawin sa probinsya. Kung tatanggalin natin ang pang-uri na maganda, ang magiging pangusap ay ang tanawin sa probinsya. So, kung mapapansin natin na hindi agad may isip kung ano ang katangian ng mga ito. Kaya, mahalaga ang pang-uri upang madagdagan ang detalye ng pangungusap. So ngayon, dumako na tayo sa pangalawang panuring, ang pang-abay. So ano nga ba ang pang-abay? So ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ipinapakita nito kung paano, kailan, saan o gaano ginawa ang kilos. Sa madaling salita, sinasagot nito ang tanong na paano ginawa, kailan ginawa, saan ginawa, gaano kadalas kalakas. So, halimbawa dito, mabilis tumakbo ang bata. Maaga siyang pumasok sa paaralan. Dahan-dahan siyang naglakad. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong. So, sa mga pangusap na ito, ang mga salitang mabilis, maaga, dahan-dahan at lubos ay pang-abay dahil inilalarawan nila ang paraan o oras ng kilos. So, ang pang-abay ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na impormasyon tungkol sa kilos na ginawa sa pangungusap. Halimbawa sa pangusap na tumakbo ang bata. So, hindi malinaw ang pangusap at hindi natin alam kung paano ginawa ang kilos. Kasi kung ang pangusap ay mabilis tumakbo ang bata, makikita natin na mas malinaw ang pangusap kapag may pang-abay dahil nalalaman natin kung paano ginawa ang kilos. Ngayon, dumako naman tayo sa tatlong uri ng pang-uri. So, ano nga ba ang tatlong uri ng pang-uri? So, una, ang pang-uring panlarawan. Pangalawa naman, ang pang-uring pantangi o proper adjective sa Ingles. At pangatlo naman, ang pang-uring pamilang o numerical adjective sa Ingles. So, una, talakayin muna natin ang pang-uring panlarawan. So, ano nga ba ang pang-uring panlarawan? Ang pang-uring panlarawan ay ito ay naglalarawan sa katangian ng pangalan o panghalip. Ipinapakita nito kung ano ang anyo, maganda ba o pangit, ano ang kulay, pula ba o asul, ano ang lasa, matamis ba ito o maasim, ano ang amoy, mabango ba o mabaho,
Ano ang hugis o laki? Kung malaki ba ito o maliit? So, magbibigay ako ng halimbawa sa pang-uring panlarawan. So, halimbawa dito ay si Kiona ay maganda. Pangalawang halimbawa, sariwa ang bulaklak. Mabango ang pabango niya. Then, malaki ang bahay nila. Matamis ang mangga. Ang mga salitang maganda, sariwa, mabango, malaki, at matamis ay mga pang-uring panlarawan dahil inilalarawan nila ang pangalan. Kapag gumagamit tayo ng pang-uring panlarawan, nagiging mas malinaw at mas detalyado ang pangusap. Halimbawa, 'di ba? Halimbawa, 'di ba ang pangusap ay walang pang-uring panlarawan. Halimbawa, ang bulaklak ay nasa mesa. So, mapapansin natin na hindi malinaw at detalyado ang pangungusap. At kung pangungusap na ang bulaklak ay nasa mesa, kung lalagyan natin ng pang-uring panlarawan na maganda, ang pangungusap ay magiging ang magandang bulaklak ay nasa mesa. Inuulit ko, kapag gumagamit tayo ng pang-uring panlarawan, nagiging mas malinaw at mas detalyado ang pangungusap. Ngayon, dumako naman tayo sa apat na uri ng kaantasan ng pang-uring panlarawan. So, ano nga ba ang apat na ito? So, una ang lantay, pangalawa ang pahambing, pangatlo naman ang pahambing na pasuhol, at ang panghuli ang pasukdol. So, una, talakayin muna natin ang lantay. So, ano nga ba ang lantay? So, ang lantay, ito ay nagbibigay ng simple o payak na paglalarawan. So, ito ay naglalarawan lamang ng isang tao o bagay at walang paghahambing. Halimbawa, makinis ang kutis ng dalaga. Masarap ang ulam natin ngayon. So, dito sa mga halimbawa na makinis ang kutis ng dalaga, masarap ang ulam natin ngayon. So, ito ay walang inihahambing na ibang bagay. So, gaya ka ng sinabi ko kanina, ito ay naglalarawan lamang ng isang tao o bagay at walang paghahambing sa ibang bagay. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawa, ang pahambing. So, ipinapakita sa pahambing na magkatulad at pagkapantay ang dalawang bagay na pinaghahambingan. So, dito sa pahambing na magkatulad at magkapantay, ito ay nagpapakita na pareho o magkapantay ang katangian ng dalawang bagay. Ginagamitan ito ng ga, ka, sing, kasing, magkasing, at magkasing. So, halimbawa dito, si Aris ay singtangkad ni Archie. So, ibig sabihin, pareho ang tangkad nila. And pangalawang halimbawa naman, magkasing sarap ang lutong kare-kare ni tatay at kuya. So, ibig sabihin dito, pareho ang sarap na kanilang niluto. So, dinadagdagan pa ito ginagamitan ito ng higit, mas, di hamak at lalo. At tinutulugan din ito ng kaysa at kaysakay. So, dito, ito ay nagpapakita na hindi magkapantay ang katangian ng dalawang bagay. Halimbawa, higit na maganda ang kandidata natin kaysa sa iba. So, ibig sabihin, mas maganda siya kumpara sa dati. And pangalawang halimbawa naman, mas mahusay ang ginawa mong proyekto kaysa kay Herman. So, ibig sabihin, mas magaling ang gawa niya kaysa sa kay Herman. So, ngayon dumako na tayo sa pangatlo, ang pahambing na pasuhol. So, ang pahambing na pasuhol, ito ay may katangiang kulang o kapos sa pinaghahambingan. So, ibig sabihin dito ay, ito ay ginagamit kapag ang isang bagay ay kulang o mas mababa ang katangian kumpara sa iba. So, halimbawa dito ay, di masyadong mataas ang puno ng talisay kaysa sa akasya. Ibig sabihin, mas mababa ang talisay kaysa sa akasya. Ngayon, dumako na tayo sa panghuli, ang pasokdol. So, ang pasokdol, ito ay ang pang-uri na may katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat. So, maaari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito, kaya maaaring gumamit ng minsan ay pag-ulit ng pang-uri. So, ang pasokdol, ito ay pinakamataas na antas ng paglalarawan. Karaniwang ginagamit ang mga salitang pinaka, sobra,
ubod, tunay, napaka, saksakan. So, halimbawa dito ay sa April ang pinakamaganda sa klase. Pangalawang halimbawa, napakalinis ng aming silid. Pangatlong halimbawa, ubod ng bait ang aming guro. Panghuling halimbawa ang sobrang sarap ng pagkain. So, ibig sabihin, ang katangian ay pinakamataas na antas. So, ngayon dumako na tayo sa pangalawang uri ng pang-uri. So, ang pangalawang pang-uri ng pang-uri, ito ay ang pang-uring pantangi. So, ang pang-uring pantangi ay binubuo ng isang pangalang pambalana at isang pangalang pantangi. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang pinagmulan o uri ng isang bagay. Mapapansin din na ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa po dito ay ang langgunisang lukban, pansit malabon, at pagkaing Italyano. Sa mga halimbawang ito, ipinapakita kung saan nagmula o anong uri ang tinutukoy na pangalan. Ibig sabihin, mas tiyak ang paglalarawan dahil may pinanggalingan o pagkakakilanlan ang bagay. At ngayon, dumako na tayo sa panghuli, ang pang-uring pamilang. So, ang pang-uring pamilang ay nagsasaad ng bilang, dami, o posisyon ng pangalan. May dalawang pangunahing uri ito, ang patakarang pamilang at panunurang pamilang. Ang patakarang pamilang ay nagsasaad ng aktwal na bilang. Halimbawa, isang lalaki, 4 na anak, at 5 itlog. Sinasagot nito ang tanong na ilan. Samantala, ang panunurang pamilang naman ay nagsasaad ng posisyon o pagkasunod-sunod. Halimbawa nito ay ikatlong mag-aaral, unang gantimpala at pangalawang pagkakataon. Sinasagot naman nito ang tanong na pang-ilan.